Love reading tayo. Andito para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. So, I think this is about sa nararamdaman ninyo sa isa't isa. Might be your feelings for him, his feelings for you. Your both feelings while in this nasa relasyon na to. And might be the outcome and advice from the cards. Let's see. So, takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. Kung kailan ninyo ito mapanood, then if naka-resonate kayo, then para sa inyo to. If not, then hindi para sa inyo. So, ano yung nararamdaman mo para sa person mo? Feeling mo, ano siya, parang hindi siya sure sa mga decision niya. So, meron kang feeling dito na urong-sulong siya sa decision niya. Yun yun, siguro napapansin mo yun sa kanya, na parang gusto niya mag-proceed sa relationship niyo, then suddenly, wala na nangyayari, hindi na naman, parang hindi mo maintindihan kung willing pa ba siya. So, parang feeling mo nga nadja-juggled na siya, unsure na siya sa relationship ninyo. So, because of this, parang feeling mo, I mean not just feeling but because of this, siguro nagtatalo kayong dalawa. Siguro nakakapagtanong ka sa kanya, baka minsan nakakaramdam ka na ng imbalance sa kanya or unfair situation. Na ito yung gusto niya mangyari, tapos biglang walang nangyayari sa mga gusto niya mangyari, na hindi mo naintindihan kung gusto niya pa ba or hindi. May ba mga plans ninyo, anong gagawin ninyo, mga future goals ninyo. Every time natatanong mo sa kanya, parang noon excited siya, tapos ngayon parang hindi mo na maintindihan kung excited pa ba siya or wala na yung sa isipan niya. So yung nararamdaman mo sa kanya, and yung nararamdaman niya para sa'yo, let's clarify this. I think yung feeling niya sa'yo is you are observing the situation nang hindi niya alam. Observing him, might be stalking him, or you know, wanting to know about him nang hindi niya nalalaman. Because alam mo, this person really likes you. Like, he's attracted on you. He's actually very attracted. Nagkagandahan siya sa'yo, and nakikita niya that you are very independent person. Very confident na tao. So, you might be Scorpio or something, or someone Sagittarius or Leo, or an Aries as well. So anyway, he loves you though. Gusto ka niya, attracted siya sa'yo, mahal ka niya, pero parang naiisip niya kasi dito is like parang darkness from you. Yun yung nararamdaman niya, na parang merong ka, parang yun na nga sabi ko, nag-o-observe ka palagi. Could be minsan tahimik ka siguro, na parang feeling mo may inaalam ka ng hindi niya alam, hindi niya nalalaman. May darkness from you, like secretively. Ikaw yung tao na may parang feeling niya may secret, may hindi yung siguro different ka from the other woman or may nakilala niya. But then it doesn't matter. Nakikita ko naman sa kanya dito is willing pa din naman siya. He do love you though. Actually, meron talaga siyang plan sa'yo sa future. Like, yun yung siguro napag-usapan ninyo. Pero para sa'yo, parang bakit parang hindi niya inasikaso, hindi niya na binabalik sa akin, o hindi na namin napag-uusapan. Pero gusto niya pa din mangyari yun. Kasi once na pag-usapan, para sa kanya siguro, pag once na pag-usapan na natin yun, okay na yun.
Ang ano lang kasi dito, nakikita ko na parang ganun siguro yung personality niya. Okay? But he do like you though. He do love you though. And also might be feeling ko sa part niya, kung yun yung naramdaman niya para sa'yo, na parang you are observing him or gathering some information about him or whatsoever, parang gusto niya din gawin yun sa'yo. Kasi parang nawa-wonder din siya sa'yo sa ganitong mga ginagawa mo. Pero it doesn't mean that he don't like you. He do like you though. Yung mga promise niya sa'yo, gusto niya mangyari yun. Love ka niya. So, parang part na din siguro ng kanyang personality na ganun lang siya. Once na pag-usapan na natin yun, okay na yun. Huwag na natin ibalik-balik pa. Parang ganun. Hayaan na lang natin na matutupad natin yung mga yun. So, ano yung nararamdaman mo sa sarili mo sa relasyong ito? Unsureness. Like, you are not sure about this connection. Actually, same lang din naman kayo eh. Lalo na dito nga sa point na nagkakaroon kayo ng arguments. Siguro every time na gusto mong nire-remind mo sa kanya palagi yung nire-remind mo sa kanya palagi yung mga promise niya, yung mga plans ninyo, anuman, ganito. Di ba na-feel ko sa kanya na ayaw niya yung paulit-ulit. Dito kayo nagtatalong dalawa. So, yung feeling mo sa sarili mo dito, parang hindi ka sure sa relationship na to, na hindi ka sure kung willing ba siya tuparin yung mga pangako niya sa'yo, to offer you that victory, magkita pa kayo in person at magpakasal ba kayo, whatsoever. So, feeling mo, sasaktan ka lang niya. Kaya, hindi ka sure. Yung nararamdaman mo sa sarili mo sa relasyon nito is unsureness. Feeling mo nga dito, baka meron siyang third party, nagkukunwari lang siya na focus sa relationship ninyo, baka meron pa to siyang tinatagong iba, kaya na-observe niya sa'yo na parang you are gathering information, baka nagtatry ka mag-open ng kanyang social media, napapansin niya yun. Anyway, ano yung nararamdaman niya sa sarili niya sa relasyong ito? The same thing as you, hindi siya makapag-decide. Yun. Sa iyo is hindi ka sure sa relationship na to. Pero sa kanya hindi siya makapag-decide. Dun sa mga plans ninyong dalawa. Pero mahal ka naman talaga nito. Mahal ka ng taong ito. Ang ano lang, ang sa akin lang kasi dito, might be also this person is thinking about you having that past person, kasi by past person dito dalawang, depende to kung saan kayo naka-resonate, okay? Pwede tong vice versa. Because this is two person, like two men here, the King of Swords and the King of Cups. So isa siya dito, and one of them is the past person. So might be hindi siya makapag-decide because might be you have a past person na baka magkabalikan din kayo ng past person mo, and baka magkaayos lang din kayo ulit. Pero this person, parang mahal ka niya, and though naniniwala naman siya na mahal mo din siya, naniniwala sa dyan, pero parang asa po na waiting lang din talaga siya sa mga pwedeng mangyari. Kumbaga, hindi niya na binabalik-balik yung pinag-uusapan ninyong goals or plans, kasi parang nag-aantay na lang siya sa mga next na mangyayari. Wag tayo mag-focus talaga into our plans. Let's just enjoy our relationship. Kasi isa din sa naiisip niya dito sa connection ninyo, parang feeling niya sa sarili niya is parang hindi pa siya talaga totally nakapag-decide, lalo na if this relationship is an LDR relationship, o isa na din yun, dahil siguro kailangan magkita muna kayo, sure na wala ng past person mo, sure na available ka na, and sure na kaya niyang pakasalan ka, or kaya mong pumayag na pakasalan siya.
before siguro siya mag-decide. Kaya nasa point siya ng tignan na lang natin kung ano yung mga pwedeng mangyari. Parang ganon. So, but the outcome of this connection could be your person was still going to magpatuloy pa din naman siya. Let's see. Magtatalo kayong dalawa talaga dito. Kumbaga, okay. I can see the outcome of this connection. Parang mapupunta talaga dito sa confusions eh. Mapupunta sa confusions that itong person na to is still meron pa bang willingness talaga sa relationship nito. Feeling ko dito sa itong connection na to is an LDR. Kasi kung hindi to LDR, definitely kayang mag-decide dito eh. Kasi nagkikita naman kayong dalawa. Pero feeling ko dito LDR to kasi as a point na yung person mo willing naman siya, mahal ka niya, willing naman siya na to move forward towards with you. It's just that gusto niya munang to make sure. Might be you and your past is already wala na talaga. And waiting lang siya sa mga pwedeng mangyari in the future na might be waiting siya kung kailan kayo magkita ang dalawa. So, merong nakikita ko dito, isa sa inyo dito will going to feel emotionally talaga na done. Kumaga, walking away emotionally na talaga. Dahil sa magkakaroon man kayo ng mabigat na situation, problem. May mga nakikita ko dito na like judgment, you know, masasakit na salita na mabibitawan. And also, I can still see here na dahan-dahan na pagbawasak. And one of you was going to choose na lang talaga to be single, hindi na maintindihan yung sitwasyon. So, honestly, hindi ko nakikita dito na merong other third party na may involved. Ang nakikita ko lang dito, yung magiging problem ng dito is yung parang ang hirap mapunta sa isang LDR relationship dahil sa you don't know what is really going on sa isa't isa. So, siguro feeling ko yung communication kasi ninyo dito is not that like everyday 24/7 communication. May mga LDR ganon, 'di ba? 24/7 yung communication talaga. Pero sa inyo siguro feeling ko no. So, parang dadating talaga kayo sa point na may mga arguments dito, hindi pagkakaunawaan. And also then may mga malalaman sa sitwasyon and magiging okay, then hindi na naman. Ganun, hanggang sa para mapapagod na. Kung hindi kayo magkikita ang dalawa talaga in person, ito talaga yung hahantungan ninyo. Pero I think may hope pa naman to. Bakit? Mahal ka naman ng person na to eh. Willing naman siya talaga. So, maganda dito kung magkita kayo as soon as possible if ever naka-resonate kayo dito. Because the advice here talaga is kailangan talaga ng decision. To choose the decision talaga. For you, sa'yo, sa person mo, and also for your person to be also matured talaga na kung ito yung pinili niyang relasyon, ito na talaga. Kumbaga, kailangan niyang intindihin na LDR kayo and kailangan niyo makita siguro during the time na yung pinag-usapan ninyo and kailangan talaga na gawin yung effort, pakita yung improvement, and always there for this person every time that you want him, always there for you every time that you want him or her with you. So, sometimes siguro nagbibisi siya, trabaho, ganyan, kaya napapaisip ka talaga na baka may someone. Pero, feeling ko wala naman ako nakita ang third party involved talaga dito. It's just that, ang magiging problem lang ninyo dito is, malayo talaga kayo sa isa't isa. So, doon na bubuo sa isipan yung mga haka-haka, yung baka ito yung nangyari, baka ganyan. Tapos lalo na yung communication na to is not daily communication. Might be sa isang linggo, makatatlong beses tumawag, ganyan. And just really not sure about chatting.
So, hindi alam kung anong ginagawa during the time na hindi nagtatawagan. And, well, sa part ng person mo, kailangan lang din niya talaga maging responsible talaga. Naintindihin ka as well. And, also, na kung meron talaga kayong pag-uusapan na date na pagkikita, gawin nyo talaga yun, tuparin ninyo yun. Pwede pa ito pa siguro yung magpabago ng mga problema ninyo as an LDR. So that is my reading for you. Thank you and God bless.